Nung nagdedebate na sila, kasi debate yan eh, di ba? Kailangan pag-usapan, magkaroon ng counter-argument, yung mga ayaw, argument. Eto, nagdedebate na sila. Pero ano nangyari mga kababayan? Umiyak po! Nagrarambulan eh. Tapos bigla nung talo na, umiyak bigla. At antindiho din na nangyari kagabi sa Senado ha. Talaga nga naman nagrambulan sila doon. Oo! Nagrambulan ho sila doon mga kababayan kasi kahapon merong panukala na payagan bumoto yung mga senador kahit sila po ay absent via Zoom. At pinayagan, yan po ang motion ni Marcoleta, ngunit dapat subalit. Dahil ayaw nga nitong mga minority at nung nagdedebate na sila, kasi debate yan eh, di ba? Kailangan pag-usapan, magkaroon ng counter-argument, yung mga ayaw, argument. Eto, nagdedebate na sila. Pero ano nangyari mga kababayan? Umiyak po! Nagrarambulan eh. Tapos bigla nung talo na, umiyak bigla. Ganun po nangyari. Nagrambulan sila at nagsabihan ng kung ano-ano. Ganyan sa mga away, mga rambulan sa eskwelahan, di ba? Tapos nung matatalo na, umiyak bigla. Kumuripas ng takbo yung lahat ng minority, grabe. Alam mo, matatanda na kayo eh. Sana man lang, tinapos nyo. Sobrang pikon na pikon nila. Alam mo yun, pikon talo eh. Sobrang pikon nila. Umalis na lang sila bigla. Hindi nagpapaalam, walang ano. Sabi ko nga, anak naman ng weteng, oo. Ngayon, sasabihin ninyo, ibalik ang dignidad. Ibalik ang dignidad, ayaw ninyo makipag-argue na maayos. Hindi, kasi si Cayetano, yung kanyang, kasi si Marcoleta yung nagbigay ng panukala. Si Cayetano ang nakikipagdebate doon sa minority. Away silang ganyan, di ba? Mahinahon si Senator Cayetano. Ganyan ho talaga yan eh. Mahinahon ho yan magsalita. Hindi ho yan yung palaban. Hindi po yan pagalit. Kasi nga, dahil nga po siya ay Christian, malumanay po siya. At syempre, galit na galit na. Galit na galit na ho. Sino ho? Yung nanlalaki lagi mata? Kala mo siga pero yung siya'y natatalo na sa debate, aba, umiyak. Lumayas! Bihira yan. O, pag sinabi natin umiyak mga kababayan, it's not literal. Baka kasi sabihin ng iba dyan, di naman umiyak eh. Oo, ibig sabihin ko na umiyak, napikon baga, natalo baga at biglang tumakbo na, umalis na. Gagalit kayo kay Bato kasi tumatakbo siya. Kayo nga, argumento pa lang, tumatakbo na. Alam mo kasi ganito yan eh. Dapat bilang senador, hindi ka naninigaw. Di ba? Makipagtalo ka, makipag-argue ka, kasi part yan ng isang malayang demokratikong bansa. Yung magdedebate kayo ng palagang kayo sa batas. Diba? Ganun dapat. Pero hindi eh. Hindi ganun na nangyayari. Pag natatalo na yung minority, umiyak na, lumaalis na. Kaya magtataka ka talaga na bakit ganun? Bakit ganun itong mga ito na iyakin? Pikon. Di ba? Magtataka ka talaga bakit may ganitong klaseng mga tao o mambabatas. Sana po, ako ito lang naturalmente na mayroong talagang ibang pananaw ang ibang tao. Kanya-kanya yan eh. Okay lang yan. As long as a healthy debate is happening. As long as there is an healthy argument sa bawat isa. Because that's what we are expecting from you. If you do not argue at all, you are a stupid senator. Bakit? Ibig lang sabihin nun, oo ka lang ng oo, yes man ka lang. Hindi pwedeng ganun. Yun nga yun nangyari. Yun nangyari nung panahon ni Soto. Yes man lang sila ng yes man. Oo lang sila ng oo sa sinasabi ng presidente. Kaya nga mga kababayan, that is something na hindi dignity. Ngayon, may pumapalag na. Ang maganda kay Cayetano, kaya nga sabi ko doon sa aking post kagahapon deserving talaga si Cayetano maging Senate President. Bakit? He firmly stand on his ground, on his principle, and the principle of others. But,
in a very gentleman way. Plus, he is willing to compromise. Sometimes, he is willing to compromise para hindi nagkakagulo ang Senado. Which is good. Kasi remember, he is the Senate President not only of the majority but also of the minority. Kaya nga mapapansin nyo kahapon, di ba? Nung sinabi niyang pinakiusapan ko si Senator Amy na i-withdraw na lang instead of removing it from the record yung video niya. That's what you call peacemaker. Alam mo kung bakit? Tama eh. Blessed are the peacemaker for there is the kingdom. Ang isinasa buhay niya. As much as he can compromise and allow things na maging peaceful, gagawin niya. But on this time, on this situation, yung kahapong nangyari na panukala o yung emosyon ni Marcoleta na payagan bumoto yung mga absent, ay dahil at ito'y pinanyang pinanindigan. Di ba? Ngayon, ang tanong ng iba, bakit ba kasi pinagpipilitan yan? May humirit na senador doon at sinabing, dahil ba makukulong na yung inyong dalawang kasamahan? Precisely. That's the point. Precisely. And you should not be ashamed of that. Tama yun. Bakit? Because we all know this government is using politics para lang ikulong yung mga senador na lumalaban. Remember, this is the plan. Remember this. Ako nga, sabi ko nga sa inyo yung mga walang kinalaman, hindi ko maintindihan bakit pilit na kinukulong. Bakit? Dahil ba sila ay hindi sumusunod sa utos ng Pangulo? So talagang gagamitin ito para lamang po mawalan ng kakampi yung iba na naninindigan sa ating bayan. O halimbawa, kunwari lang, baligtar natin ang sitwasyon. Bawal bumoto yung absent. Kunwari, halimbawa lamang po, halimbawa lang, Presidente na si VP Sara Duterte, malas nyo. Halimbawa lamang po. Tapos, wineponize din niya, pero hindi niya naman gagawin yan. Kilala ko yan. Kilala nating lahat yan. Batas lang dyan. Wineponize niya yung isang departamento at pinakulong niya etong mga senador. Di ba? Halimbawa, ganyan. Nung pinakulong niya yung mga senador, botohan na. So lahat na lang ng kalaban niya, lahat ng mga hihindi sa kanya, ipakukulong niya. Ano mangyayari sa bayan natin? Na magiging tayo, para tayong martial law. Ika nga, sabi nga, undeclared martial law na mangyayari. Kung ano gusto ng presidente, masusunod. Bakit? Pag hindi mo sinunod, kulong ka. Ganun ang ginagawa ngayon Etong ombudsman, kinakasuhan ng kinakasuhan, yung lahat ng kalaban, mantakin mo. Ito. Makinig kayo mabuti. Dahil daw may issue ng insertion yan yung ginamit nila kay Senator Bong Revilla na kesyo daw, isipin nyo taga Cavite si Senator Bong Revilla. Although hindi na siya senador nung pinakulong siya. Pero yun ang ginamit. At sinabing kasi daw, meron siyang parang siya yung nagpa-insert ng isang budget sa Bulacan. Kinasuhan siya. Yung kaso niya, talaga namang kulong siya, walang lusot. Ganyan din ang gagawin kay Villanueva at saka kay Estrada. Kesyo may insertion. Ngayon, ang tanong ko, hindi ko sinasabing hindi guilty. Hindi yan ang sinasabi ko. Pero ginamit yan. Pero ganito ang tanong. Bakit nung si Risa Ontiveros na ang merong allocation? Billions to binanggit po ito ni Katunying, may allocation daw, billions. Kung ito total mo, lahat ng allocation o yung insertion, biglang, alam nyo kasi hindi naman kasi bawal yan Hindi naman po kasi bawal na humingi ka ng project para sa isang grupo at sabihin mo yan sa executive o sa DBM, oy, bigyan nyo naman to ng budget. Oo, tama naman siya doon, hindi bawal. Pero pag majority na ang nagsabi, bawal na. Ipakukulong na. So, ibig sabihin, double standard. Pag galing sa minority,
yung allocation o yung insertion di umano, biglang bawal na. Ay, pag sa minority pwede, pero sa majority, demanda katapat. Ganyan na nangyayari ngayon. Di ba? Kasi wala namang proof na talagang tumanggap si Revilla, tumanggap si Chis Escudero, si Jinggoy. Yun nga lang kay Revilla ang daming witness na inilabas. Sobrang daming witness na nilabas ha. Wala ni isa nagtuturo sa kanya. Isa lang ang nagtuturo sa kanya, yung gusto maging state witness. Ibig sabihin, kailangan lang magturo ng mas mataas para maligtas siya. So, ganun katindi yun. Ibig sabihin, talagang very, 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 very obvious, stupid ka na lang kung sa tingin mo hindi politika yung ginagawa ng ombudsman dahil ikinukulong yung mga majority senators. And we all know that. As a matter of fact, ako, nabalitaan ko na yan dun sa talaba ko sa sa Senado, na talagang iniipit si Jinggoy, si Villanueva, si Marcoleta, tapos yung dalawang Villar, tapos pati si Robin ngayon. Gusto na rin kasuhan dahil sa pagtakas daw kay Bato. Yeah? So lahat talaga ginagawa para maubos ang Ano to? Ibig sabihin, lahat ng nasa minority, banal? Tapos lahat ng nasa majority, demonyo, ganun? Para naman tanga ka na lang kung hindi mo ma-realize yan. Ngayon, kaya nga sinasabi ni Marcoleta, nawe-weaponize na ho itong ombudsman. O nawe-weaponize na yung pagdedemanda sa mga majority senators to the point para hindi sila makaboto against sa kagustuhan ng presidente o kagustuhan na babuyin ng ating bansa. Para maiwasan yan, hayaan natin makaboto pa rin sila. Do you think that is not fair? That is fair. As a matter of fact, you can use that pag nabaligtad na mundo. Pag ang presidente na si VP Sara. So ibig sabihin, kahit ipakulong niya yung lahat kayong mga senador, pwede pa rin sila makaboto. Di ba? Pambihira tayo kung ganyan ang pag-iisip natin at dudumihan natin yung ganyang concept. Talaga may tama tayo. We just hate the Duterte. Period. Yun. Pero kung mapapansin ninyo, kahit antindi na ng kawalang-lian ng Senado, nitong mga senador na minority, kahit matindi na ang kawalang-lian ng ombudsman, kahit matindi na ang kawalang-lian ng iba pang mga opisyal ng gobyerno natin, at kahit napakatindi ng kawalang-lian ni Marcos, bakit ganoon pa rin ang dating sa media? Tulad nga ng aking video na pinost ko sa Banat Bay. Oy, napalitan ko na yung pangalan ng Facebook natin, Banat Bay. With check na yun, ha? Hindi ko na ibalik yung dati, pero ito yung Banat Bay 3.0, napalitan ko na uli ng Banat Bay lang, tapos with check. Bakit kahit ganon katindi ang kawalang-lian na ginagawa nito ni Marcos, tila parang ang bango-bango niya pa rin? Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, yung kokonting nagtitiwala sa kanya at yung mga galit sa mga Duterte ay pinaiingay ng mainstream media. Yan po ang talagang nangyayari. Nagiging loudspeaker, parang turotot, etong media. Bakit nga? Dahil nga po, galit na galit po ang media sa mga Duterte. Pero gayon pa man, hindi magsisinungaling ang taong bayan. Kaya nga sa satisfaction rating, net satisfaction rating ni Marcos, bagsak siya. Kahit anong pang bobomba, kahit anong pang maninira nila kay VP Sara Duterte, kahit ano ang pag-i-snub ng media sa kawalang-lian ng Marcos administration, bumagsak pa rin ang ratings ni Marcos. You know why? Taong bayan eh. Ramdam natin mga Pilipino. Hello? Kamusta brownout sa inyo? Saya kayo? Masaya kayo? Diba? Kamusta brownout? Brownout pa rin, diba? Dahil nga alam nyo na ibig ko sabihin. Dahil nga po, ladies and gentlemen, ito pong
gobyerno na ito, eh wala naman talagang ginagawa para sa bayan natin.